Good morning po sa ating lahat. Ngayon po ay araw po ng Saturday at napakaganda po ng sikat ng araw niya sa labasan ngayon dahil po naniniwala po ko each day si Jesus ang may kontrol ng pagpapasikat ng araw. Makinig po both sa masama at sa mabuti. Siya nagpapasikat niyan. Siya po ay in control sa lahat. Maybe in some situation sa buhay mo, hindi mo alam bakit ganito, bakit ganyan. Comparison sa mga ibang mga tao, bakit nyo sa akin ganito, ba't ako ganito, ba't sila ganon? Makinig po kayo mabuti. Si Kristo lang po may hawak ng lahat. Magagawa natin ipagkatiwala natin sa Kanya ang lahat. Okay? So, pag-uusapan po natin ngayon kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa Antikristo. Okay? Ano sinasabi ng Bible tungkol sa Antichrist? Okay. Ang termino po na Antichrist ay nag-appear po sa sulat ni Juan kung saan sinulat niya, "Who is the liar? It is whoever denies that Jesus is the Christ. Such a person is the Antichrist, denying the Father and the Son." Ito po ay matatagpuan sa 1 John chapter 2, verse 22. Here, makikita po natin na ang espiritu ng Antikristo ay hindi lamang po sa future. Hindi lamang po ito yung future na figure o yung hinihintay nating figura, kung hinihintay natin na person, whatever you may call that. Ito rin po sa present po natin ay reality na po, sa realidad na rin po sa present natin ito, dahil any idea or sino mga tao na nag-o-oppose kay Kristo at dinideny kung sino talaga siya ay Antikristo. Yan pong sabi ng Bible. Pero sabi rin ng Biblia, talagang ito ay nagdedetalye rin, no, ng isang singular, ultimate Antichrist. Ayun, yung madalas natin pag-usapan. Hindi pa nga natin kilala kung sino itong figurang ito, no? Na siya ay magra-rise sa kanyang power sa end times. Mababasa po yan sa 2 Tesalonica Kabanata 2, no? Tapos doon binanggit ni Pablo, siya ay yung tinatawag na man of sin. Okay? Yung ibang salin naman, son of perdition. Bakit? Tignan nyo to. Who will exalt himself above all that is called God or is worship, even setting himself up in God's temple, proclaiming himself to be God. He will be a charismatic leader. Makinig mo mabuti. Charismatic leader yan. Skilled in deception. Makinig po mabuti. Maging vigilant po tayo na hindi ko mo matalino o skilled. Talagang paniniwalaan mo kasi dyan po nabubuo ang deception. Magaling magsalita, ganun. Then madideceive ka talaga. Not until nakaroot yan sa salita ng Diyos. Ba't sinasabi ko po ang mga bagay na ito? Ano ang significance ngayon? Dahil ngayong pang panahon natin, marami pong ganito. Maraming gustong sumikat, maraming gustong matanyag. No? Ito na po yun eh. Nandito na yung espiritu ng Antikristo. Ito siya, who will rise during a time of global chaos. Makinig mo mabuti. During that time, dahil na-rapture na ang church, ang mundo, maiiwan dito yung mga unbelievers, magkakaroon ng chaos. Tapos doon siya magpromise ng kapayapaan. He will, ito nakalagay dito, promising peace and security, but bringing, sa halip, ang ibibigay niya, oppression, mangingikil siya, and lawlessness, kasamaan, lahat ng kasamaan. He will perform counterfeit miracles and signs to deceive many. Ito yung sinasabi ko. Di ba? Una, magpapanggap muna siyang kaibigan para sa lahat. Ayan, pababain natin yung salita. Kaya nga po, akala ng Israel, kaibigan nila ito eh. Kasi kababayan din nila yan eh. Ako naniniwala po ako, the Antichrist is a Jew. Naniniwala po ako kasi ang mga Israeli po, paano sila tatanggap ng isang hentil na kanilang Messiah eh, ang dami nilang experience na hindi maganda sa mga hentil. And he will establish a global rule, demanding worship and alliance from all people. Kaya nga po sa aklat ng pahayag, we see further imagery of the peak of this figure. Makikita raw natin itong taong ito na mas marami pang sinasabi tungkol sa kanya sa aklat ng pahayag.
depicted as a beast who comes out of the sea. Napaliwanag ko na po bakit po sea, sapagkat siya po ay nagmumula po sa tawag dito sa land na kung saan pamumunuan niya yung mga tao, no? Marami siyang masasakupan with power and authority given to him by the dragon Satan. Ibig sabihin, marami po siyang pamumunuan. Yun ay binigay daw ng kanya ng dragon na si Satanas. Pero naniniwala po ako ito, lahat po ng ito may kapahintulutan ng Diyos. Siyempre, kapangyarihan po ng Diyos ang lahat. Itong mga ito po ay talagang nandyan lang po sa Basta may mga mahirap ipaliwanag when it comes to eschatology, kung lalaliman mo. Nag-aaral nga ako kung ano. Pero, He will make war against the saints. Ito yung mga pananampalataya, yung mga tribulation saints na po yan, ha. Kasi ang church, yung mga na-born again sa church age, tayo yon, nasa age of grace, na-rapture na tayo. He will make war against the saints and conquer them, and all the world will wonder and follow Him. Ayun, malungkot sa lahat. But the scripture also makes clear that His reign is temporary. Makinig po mabuti. Ano man ang pinagdadaanan mo sa buhay ngayon, temporary lang yan. No? Kasi tignan mo yung reign ng Antikristo, temporary lang. Lahat yan, temporary lang. May problema ka ngayon, temporary lang. And that He will ultimately be defeated by the Word of God and the return of Jesus Christ. Temporary lang po lahat. Pero si Jesus Christ, He is the same yesterday, today, and forever. Ngayon, magtataka kayo, why does this matter sa buhay natin ngayon? Dahil, unang-una, tinatawag tayo na maging mapagbantay. Okay, it calls us to vigilance, okay, na tignan nating mabuti. Pero sa tingin ko naman, ang paniwala ko po, kung talagang kung grounded ka na sa scripture, alam mo yung mga nangyayari niyan, no? Ay talagang nakasulat na po sa Bible. The spirit of the Antichrist is at work in the world today. The spirit of Antichrist is at work in the world today, seeking to distort the truth. Marami na po ngayon yan. Maging observer ka lang sa mga social media mo, kung ano yung mga salita ng mga tao na wala kay Kristo, makikita mo. Okay? Why? To lead people away from God and to lead them more astray. And to promote values that are contrary to His will. We see it in the rejection of God's word, in the rise of moral decay. Bahala na kayo dyan. Tingnan nyo sa paligid nyo, yung mga napapanood ninyo. Yung mali, ginagawang standard. Ngayon, kung tama ka, nagsasalita ka ng tama, masama ka pa. Pagtatawaran ka pa. Ibubuli ka pa. In the exaltation of self over others. Ina-exalt na yung kanilang sarili over others. And in the many false teachings that claim to offer but lead only to darkness. Bilang mananampalataya, we are called to be alert. To test everything against Scripture. Gamitin natin ang Scripture, mag-test tayo. And to hold fast to what is good. Okay? At mahalaga po sa lahat, ito na po yung panghuli, yung discernment po natin. In a world that is full of noise and confusion, it is easy to be led astray. But God has given us His Word. Itong Biblia, napakahalagang binabasa natin. Okay? But God has given us His Word and His Spirit to guide us into all truth. We must take the time to study the Bible, to pray for wisdom, and to surround ourselves with other believers. Napakahalaga po talaga ng nakikipag-ano tayo sa ibang believers, nakikisama tayo sa ibang mananampalataya who can help us grow in our faith and understanding. Okay? So yun lang po, konting paalala lang naman po ito, no? Nagpapalakasan dapat tayo ng loob. Kaya yan, kung medyo ikaw ay nalulungkot, ikaw ay nadadown, tama po yan, nandiyan ang Daily Good Vibes channel na binibigay ni Jesus sa inyong lahat, ino-offer ni Jesus ang Daily Good Vibes channel para lalo nyo siyang makilala. Siyempre, nandiyan din naman po yung ibang mga channel, pero unahin nyo na to siyempre. Ayun po. Okay, so ito po, panghuli, gusto ko lang pong sabihin, lagi tayong may pag-asa kay Jesucristo. Dahil yung pag-asa natin since day one, nandoon na po. Hinihintay na lang natin siya na dagitin tayo sa araw ng rapture. God bless po.